Wala pre, nagbigay nga lang siya ng ano nun ng parang, wala, ano lang. O kailangan niya lang gawin yun kasi kino-comment eh. Welcome sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Sa buong mundo. Anti-Support Social Club. #1, walang ibang gumagawa nito! Ang ina mo, daily upload, no? Let's go! Sarap, no? Ang sarap siguro maging subscriber ng Anti-Support Social Club. Iniisip ko nga. Araw-araw may upload. Iniisip ko, kung nung college ako, pre, kung nung college ako, may ganito na parang pinapanood ng Anti-Support, baka super saiyan ako ngayon. Ay, sinabi mo, Brad, super saiyan 3 ka na, no? Mahaba buhok na. Ano? Tansya ko lang. Hindi, pare, totoo yun. Kasi dati, nung panahon natin, wala namang ganito eh. Kumbaga, tagong-tago sa YouTube yung ganitong klaseng mga content. But, advisean ka man ng papa mo, ang sinasabi lang sa dulo, pagtanda mo, magigits mo rin. Putang ina, detalye mo kaya. Ano sabi? Pinakawalang kwentang payo, pre. Diba? Yan. Pagtanda mo, maintindihan mo lahat. Paintindi mo na sa akin yun, unti-unti. Isa yun sa masasabi mong pinakawalang kwentang payo to. Ikaw, Josh, meron ka ba narinig na meron pre, yung pinakawalang kwentang payo? Yung just be yourself. Yan lagi yan, putang ina, just be yourself. Yung kumbaga, hirap na hirap ka na, no, sa tropa mo. Putang ina, pare, di ko na alam gagawin ko. Hindi, pare, just be yourself. Putang yung self ko nga, hindi ko na nga magawa ng tama. Ano pa ba kailangan kong gawin, pare? Kaya ako natawa, pre, kasi parang tunog bading talaga yung just be yourself, pare. Parang maglaladlad na something. Tangina, ba't just be yourself as if naman na iisa yung format ng mundo para sa kung sino. Yeah, nga. Di ba may kanya-kanyang suntok sa atin yung mundo, iba-iba eh. So kailangan natin mag-testing ng iba't ibang technique kung paano tayo papalag. Mas okay sana kung sinabi na, di ba, just be yourself. O baguhin natin, just be better than yourself today. Putang ina, mas okay yun, pare. Di ba, ibig sabihin, angatan mo pa. Kung ano pwedeng gawin t-shirt yun, ah. Alam mo na. Alam mo na yung design na ano. Alam mo na. Mas specific nga yung ganun payo. Ano pang pinaka narinig yung pinakawalang kwentang payo? Okay lang yan. Ang ina. Parang bobo yung pre. Gago, okay lang yan. Ako nga eh. Putang ina mo! Okay lang! Hindi okay yun. Ikaw, Josh, meron ka pa? Ano pa, yung madalas to sa mga TikToker yung I acknowledge you. Parang ganun. I feel you. Parang ganun. Hindi naman yung payo eh. Parang ano siya eh. Affirmative. Parang hindi. Parang affirmation ano yun. Affirmation. Yung mga ganun. Para sa akin, parang nagbigay ka ng problema sa kanya. No? Yeah. Madalas kasi yung mga walang kwentang advice sa akin is yung magsasabi ka lang ng word. Pero wala ka naman talaga binigay na solution. Di ba? Katulad nung just be yourself. Putang ina, solution ba yun? Pero pa I acknowledge or I feel you. Putang ina, sige, naramdaman mo. Asan hinihingi kong advice sa'yo? Kagaya nga nung mainit pa rin na topic ngayon, pare, yung sa damit. Kasi ang dami kong naririnig na walang kwentang payo talaga dun eh. Sa damit pa rin? Oo, pare. Pananamit? Oo. Putang ina, 2020 ko pa kinlear yan ah. Kasi walang kwenta talaga. Tangina, beses na, no? kaya ako nasabi, pinakawalang kwenta. Tangina, maghubok kayo ang gusto nyo! Putang ina nyo. Kasi, ano ba yung advice nila doon na walang kwenta? Walang solusyon eh. Laging tong mga idealist, lagi nilang binabato na bakit yung mga nakapormal nababastos? Bakit yung mga bata ganyan nababastos? Putang ina mo, yun na nga eh. Bobo ka, putang ina mo. Nakakabuhos na. Easy lang. Inang yan natin, 25 na pananamit pa rin. Easy lang. Putang ina, kaya ultimo lalaki ngayon, nagka-crop top, nagulat ako eh. Puta, no? Putang ina. Shit! Yun, isa yun pare, parang just be yourself din yun. Suotin mo yung gusto mong suotin. Diba? Nang hindi mo inaalam yung consequences kung saan ka pupunta. Hindi, wala siyang pakialam sa'yo. Just be yourself. Yung pinaka #1 na woman's advocate sa Pilipinas, nakasagutan ko niyan. Way back, 2022. Sino si Gondar? Hindi. Hindi na natin i-drop. Wag. Oo, si Gondar nga. Sa yung babae yun ha, hindi lalaki. Babae. Itatrack ka. Siya yung pinakatuktok ng advocate. Okay. Feminism. Pinakapangit. Hindi ko alam eh. Pangit naman kadalasan sa mga galit na feminist. Nakaanuhan ko siya pre sa internet. Tapos minanipulate niya. Uy. Delete natin mga content natin kasi napapahiya na siya pre. Ako pre, barok Tagalog gamit ko siya, English, tas nakikita na ng mga tao na tama si Ato. Delete natin mga content natin. Mag-podcast tayong dalawa. Hinamon. Pagka-delete ko, umuo ako eh. Delete siya.
Di na ako kinontak. So, na-manipulate ka? Oo. Putang ina. Tangina, pre. Yun, usapang pananamit pa Totoo rin. yun, pare. Tinribate mo lang kasi. Talaga? Burahin natin yung content natin, tas podcast tayo, Si ano, sabi niya. Putang ina mo. Hindi, bablip ko yung gato. Putang. Blip mo yun, blip mo yun. Gogo Yan. lang. Kinang-ina ka. Usapang pananamit. Yari ka dyan, pre. No, malakas yung mag-ano yun. Durog ka dyan, Siya ang pre. presidente, pre. Durog ka dyan. Anong durog siya? Dinurog ko na nga siya nun eh. Yeah, napanood ko yun, bro. Chinat ko siya nun nung mga issue. Sabi ko, putang ina. Dinurog ko na siya nun, pre. Sabi niya, i-guess na daw sa podcast niya, mag-deletean kami ng ano. Kasi araw-araw, pre, talagang na-touch na yung pagkatao niya. Puki na nga, nagre-reply siya dun sa mga comment. Libo-libo yung comment, pre, pinagtatanggol niya, na-stress na siya. Tapos siya, nag-offer siya ng ganun na nag-a-agree sa'yo yung mga colleagues ko, gusto kitang makilala pa, baka pwede kang mag-guest sa akin. Sabi ko, sige. O para neutral, delete natin lahat ng fresh start. Okay, pagka-delete ko, wala na. Itong putang inang to, titigil to sa pag-diname drop pag nakulong tong gagante. Wala nga, i-flip ko yun, syempre. Ako nag-i-edit eh. I-flip ko yun. Pag nakulong, Attorney Ace yan, powered by Attorney Ace. Randall Purado yan, Shoutout, pinaka-wapage Ace. na attorney. Yeah. Anyway, balik tayo dun sa usapang pananamit. Ano ba yung bobong advice sa usapang Yung pananamit? bobong advice nila is, yun nga, yung sabi ni Diyos, suotin mo lang yung gusto mong suotin. Walang problema sa'yo, girl. Ang problema is yung mga bastos na pag-iisip nila. That's too fucking dangerous, pare. Dangerous yun. Sobrang delikado ng ganung payo. Kasi pag yung lalaki, yung babae, tatanga-tanga, tapos ginawa nga niya yun, pwede niyang ikapahamak yun. Kasi the world is not a paradise. Oh, hindi. Ito na lang, ibayin naman natin yung pananamit pa rin, pero ibang klase. Itong gold, kunyari itong gold. Ayan. Ima-advise nyo ba sa isang tao na magsuot ng gold sa Divisoria? Di ba? Ma-advise nyo ba yun? Siyempre, hindi. Hindi natin sa sinasabing masama lahat ng tao doon ha, pero may mga instances kasi doon na marami na parang nagkakahablutan Siksik. doon. May evil, pare. Hindi baka, bro. Meron naman talaga. Nagkakablutan doon, bro. Kasi nga, yun nga, siksikan doon, di ba? Hindi, yung contact lagi dito sa shoulder. Dahil alam ng mga snatcher yun, hindi mo papansin ngayon na hinila to eh. Kasi ang mararamdaman mo yung siko eh. So parang, pak. So, again, nandun pa nga tayo sa ibang angulo na yun. Pero again, same logic, di ba? Hindi mo naman ma-recommend yun. Kayo ba magsusuot kayo ng alahas sa liblib na lugar? Siyempre, hindi rin. So same sa pananamit ng babae. Di ba? Hindi ka pwede magsuot ng triggering na suot na damit kung saan-saan lang. Binabagay yun. I agree. Di ba? Ano ba yung point mo kanina, Brad? Yun lang naman, yung sa pananamit niya na walang kwenta yung payo nila and sobrang delikado yun kasi pag narinig ng batang babae yun, hindi pa masyado nakakaintindi ng sobra-sobra sa mga bagay-bagay, pwede niyang i-take na literal yun. Wala naman palang problema sa akin. Ang problema lang pala yung mga masasamang isip. Ay, yun nga, Brad. Isa pa to. Hindi mo naman pwedeng i-ganon yung parang si Dora ka na swiping, no swiping. Gaganunin mo lang, tapos hindi na magsuswipe, di ba? Yung mga nagtitrending na clip sa Facebook ngayon, yung nagtitikol dun sa overpass, nakatitig siya sa babae. Anong uy, wag. Magagano ba yun? Lagi nilang sinasabi dyan, Brad, no? Yung lagi silang nagro-root daw, pare, sa isip. Hindi sa isip yan, wala yan sa damit. Lagi nilang sinasabi, hindi sa isip yan, wala yan sa damit. Pag may isip ka, dyan ang gagaling lahat ng kamanyakan. Okay, given na talagang sa isip siya. Pero ang ibig ba sabihin nun, kung sino may isip, automatically manyak ba siya? Hindi eh. Meron kasing sa isip, tumatakbo yung triggering. Dyan nagtitrigger yung sa isip yung Diyan nga nagtitrigger. So, hindi ibig sabihin na nasa isip lang, tapos na ang usapan. Hindi. Isip ang nagkakalculate kung saan siya matitrigger na bagay. Yeah. So, isa doon is yung pananamit. Yeah, di ba? So, lagi nila sinasabi yun, tapos na agad usapan lagi. Hindi, sa isip-isip. Hindi. Depende pa rin yun. Kaya nga ang lagi nilang sasabihin, kung hindi sa, sabi nga niya, yung shoutout kay Pinoy Extreme, no? May ka-debate siya dito, ang dinidepensa, may mga nare-rape nga daw na animals. Boxing. Gagawag. May ka-boxing si Pinoy Extreme? Hindi, yung isa yun. Okay. Boxing. Violence. Nare-rape nga daw animals, matanda,
bata, ng saging. ganun, no? Puno ng saging. Kasi nga, 'di ba? Again, sa isip nga 'yun, pero depende pa rin kung ano yung natitrigger dun sa isip ng tao na 'yun. Hindi lang basta may isip, yun na kagad yung tapos na usapan. May kanya-kanyang ano yan. Pero isa nga yung damit doon sa nagpapatrigger sa utak. Madali lang tapusin yung mga idealist na yan. Oo, pare. Pagdating sa ganitong topic. Kasi batuhan ka lang ng ganito yan. Halimbawa, o sige, sabihin na natin tama ka. Sa bastos na isip nagsisimula. At may evil talaga sa mundong to. Anong solusyon mo ngayon? On the spot. Ay, may solusyon siya. Ang solusyon. Napanood ko yun, yung ka-debate niya. Kamukha ni Daniel Padilla. Yun, guwapo nun, pre. Talagang baliw na baliw yung mga babae doon. Nakakabasa ng pepe yung mga pinagsabi nun. Sabi niya ganito. Paano yung bibig? Alam nyo guys, it's about damn time na turuan natin yung mga anak nating lalaki kung paano maging gentleman. Parang sabi, it's about damn time na i-educate natin sila kung paano natin ititreat yung mga babae ng proper nang hindi naka-base sa pananamit nila. Ngayon, eto ang putang ina. Ito ang putang ina. Iniisip ko, kung bilang individual, may proper pala na treatment sa babae nang hindi ka magbe-base sa pananamit niya, di dapat sa mga interview, okay lang nalabas titi mo. Matalino ka naman eh. Tama. Di ba? O, nakabrief lang ako doon. Final interview. Matatanggap ba ako doon? Hindi. Kasi ang tingin sa akin, ulol. Ulol diba? ka talaga. Parang same thing sa babae sa club. Na pokpok. Ang sexy ng suot nun. Alam mong yun yung ganap niya doon. Magpa-sexy, magpatigas ng titi para bumili ng alak na may tissue. Actually, Kasi alam nga. Naka-base sa pananamit. Yes, Isa pa. Magandang point yun, pare. Yung pare ba? Yung pare sa simbahan. Makikinig ka ba dun sa kanya? Kung makikita mo, naka-boxer siya dun. Naka-high-mind siyang t-shirt, magsasalita-salita siya dun. Tungkol sa salita ng Diyos, hindi ka makikinig dun. Kasi malamang, i-respeto mo siya as siya yung nagpapakalat ng word of God. Pag nakita mong nakasuta na siya, ibig sabihin, nakabase yan sa susuotin. Yes. Kaya nga may professional look eh. Di ba? Kaya nga may pambahay na look eh. Yep. Kasi nga, nagmamatter kung ano yung suot. Yeah. Nagmamatter talaga. Kaya lang, ang pambasag ko nga lang doon, ano yung solution mo agad-agad na pwedeng mag-take in effect? I-educate daw. Educate. Putang na i-educate pa. Ang dami namin ginagawa. Yung solution na yan, pwedeng mag-take effect yan. Pero matagal na panahon. Tsaka yung solusyon na yung pre, madali. Yung solusyon na yun, pambasa lang ng pepe, yun ng mga fans ng babae. Pang-validation lang yun. Pang-validation. Hindi naman talaga siya masasabi na actual solution agad-agad at hindi rin siya mapapatupad basta-basta. Kasi meron bang bansa na zero crime rate? Wala. Maski nga Japan wala, meron. kahit saan mag-search. Kahit Japan na safest city. One of the safest city may crimes. Tsaka ito pa, trivia lang. Japan, safest city. Pero sila mas maraming manyak din dun. Di ba? Tsaka sa kanila pinakamagagandang porn. Di ba? Di ba? Ito pa, interrupt ko kayo sabay. Go. Sige, nagigigil ka. Go. Nalimutan ko tuloy kasi nabanggit ko yung porn. Sige, sorry. Nag-distract Hindi, kasi gusto ko lang i-double down ulit yung sinabi ni Ato na yung pare, 'di ba? Again, yung sa isip, diyan nagpa-function kung ano yung nagti-trigger. Again, yung trigger hindi lang kabastusan 'yan. Diyan din yung mati-trigger na mare-respect mo yung tao, 'di ba? Kaya madalas pumupunta ka sa interview para maging naka-formal, para pagpasok mo pa lang magigain mo kaagad yung respect, 'di ba? Kung pumasok ka diyan ng naka-brief ka lang, matitrigger mo yung bastos sa utak. Pag pumasok ka ng naka-formal, matitrigger mo yung respect. Meron eh. Ito para mas madiin. Kung hindi nagmamatter yung pananamit at may proper na treatment sa babae nang hindi mo kailangan mag-base sa pananamit niya. Kung nung election period, kung nung nangangampanya si Nay Lenny ng naka-crop top at naka-pepek shirt, tingin nyo susuportahan nyo ba yun? Crop top. Di ba? Ito lang, honest to goodness, di ba? O baka ma-misunderstood mo naman. Alam ko sobrang intellect mong tao. Di ba? Kung na-introduce sa public as tatakbong presidente si Nay Lenny ng naka-crop top tsaka yung naka-TikTok short yung bakat na bakat, tatakbo ang presidente, irerespeto nyo ba yun? May iba sa kanila, pre. Irerespeto nyo ba yun? Pero asawa pa rin ni Jessie Robredo yun. Hindi naman nag-iba lang yung pananamit. Irerespeto nyo ba yun?
Yung iba, sasabihin nila slay. Slay. Hindi nyo irerespeto yun. Slay. Kasi nagmamatter yung pananamit! Kaya, Pero ang problema nga daw kasi dyan, yung utak ng manyak, doon daw dapat baguhin, hindi yung pananamit ng babae. Eto ang malupit, pre. Bukang bibig nila na kailangan i-educate. Ayaw naman nila gawin. Ba't hindi nyo i-educate? Hindi kayo pwedeng mag-educate dito sa internet kasi ang makaka-encounter mo dito sa internet, majority kami. Hindi naman kami maglalabas ng titi sa jeep eh. Hindi naman kami mangmamanyak ng babae based sa pananamit nila eh. Mataas yung intellect namin. Yung mga nang babastos, tangina hindi nagsi-cellphone yun, mag-cellphone man yun, mag-i-scroll lang ng bold yun kasi nga low IQ yun eh. kaya nga nung pare, nung unang-unang natakil yan, nung sinasabi mo kaninang kamukha ni Daniel Padilla. Wapo nun, pre. Niyaya ko siya, pre, dun sa Tuntukan, video ko. Hindi, sinabi ko, yung unang-una pang video ko noon, unang-una kong stitch sa kanya, sabi ko sa kanya, kung gusto mo talaga may mangyari, samahan mo ako, mag-ikot tayo sa mga liblib, i-educate mo. Sabi ko sa kanyang ganun. Di ba? Totoo. Yun ang solution. Samahan mo ako, sasamahan kita, punta tayo sa liblib, mga manyakis doon, i-call out mo. Tara, punta tayo. Bigyan kita ng example ng mga grupo ng manyakis, yung mga nakapatong sa truck. Hi, idol. Yung puta, pag nadakma Uwi ka na nun, kita, miss. yayariing ganun. Hi, idol. Uwi ka na. Uwi ka magulo. Uwi asawa ko. Tangina yung mga yon, yung mga nasa kalsada na yon. Hindi naman nagsi-cellphone yun eh. Mag-cellphone man yun, mag-scatter lang yun eh. Totoo. Tapos yung gusto Di mong siya yung tipo panoorin nun. yung Mga gusto thirst mong trap marinig yun. nila, yung gusto mong marinig nila, andito lang sa online, hindi ka nakakaabot dun sa gusto mong matap na utak. Totoo Tsaka yung mga manyakis, yung thirst trap madalas ang pinapanood nun, pare. Tangina, talaga. Which is nakakadagdag pa lalo ng manyakis na lalaki. Kasi nga, pinahayaan niya magsuot ng kung ano yung gusto ng mga babae na okay lang magpa-sexy ka. Kasi Expression niyo yan eh. expression mo yan, di naman yan ang problema eh. May isa pa nakakainis na babae na nag-content din. So sabi niya, ng babae na yun, kamukha niya rin eh. Sabi niya, so kami na naman mga babae mag-a-adjust. Nahintayin na naman kung magbago kayo. Nakita ko. Hintayin na naman namin magbago kayo bago kami maging safe. Parang pinapamukha na patriarchy na naman mga lalaki. Ganto ganyan. Well, ayaw mo ng patriarchy, pero sino ba sa tingin mo ang nagko-call out din or sino magtatanggol sa'yo pag may manyakis? Lalaki Hindi naman siya naman pagtatanggol na yung kamukha ni Daniel Kaya Padilla. nga. Hindi siya may Pag pagtatanggol may namanyak dyan na lalaki, ang mag-unang-unang Ang gagawin niya, maglalabas sa'yo, yung cellphone mga yun. kamukha namin. Oo. Yung Yung mga nasa TikToker na pleasing yung pinagsasabi, puta maglalabas ng cellphone yung bibidyo nila yun. Pero kami yung dadakma. Oo. Yeah. Kaya yung kung ayaw mo ng patriarchy, ikaw rin ang makikinabang ng patriarchy pagdating ng at the end of the day, ikaw pa rin. Di ba? Yung kaya nga, itong ginagawa natin. Di ba? Sinasabi namin sa inyo na ayusin ninyo yung pananamit ninyo. Di ba? Kasi at the end of the day, wala ngang perpektong mundo. Laging may masama. Mismo ngang yung paradise nga, napasok ng ahas. Ito pa kayang Packed up na mundo. o packed up ng mga mortal na mundo, di ba? Mapapasok at mapapasok ng masasama yan. So, again, kami pa rin ang merong care sa inyo. Yung mga nagsasabi sa inyo ng magsuot lang ng ganyan, wala. For validation points lang, para, follower na babae, plus follower. Kami wala kami pakialam sa follow nyo. Hindi naman tayo magbe-benefit, pre. Pag sinabi namin na madedelikado kayo dahil dyan sa pangpokpok nyong damitan, tas pag nagpalit kayo, kami ba nag-benefit dun? Hindi. Kayo yung nag-benefit dun ng mga babae. Ngayon, pag pinakinggan nyo yun, yung bootleg ni Daniel Padilla dun sa TikTok na express Cheap fucking yourself. knock-off. Diba? Express yourself daw. Diba? Hindi ka pwedeng i-judge based sa pananamit mo. Pag ginawa nyo yun, tas nadelikado kayo. At madedelikado talaga kayo. Kasi nga, ang dinidigdig nun, ng bootleg ni Daniel Padilla na yung mga bata nga yung mga madre nga naabuso Tangina, what more pa kayo? Na nakapampokpok na pananamit! Parang pinrove niya lang na tama yung sinasabi natin. Ang dun gulo sa nun. feeling niya, nakadagdag yun sa argumento niya. Hindi niya alam Bobo! hindi niya alam pre, na-prove niya lang na mas tama tayo lalo. Kasi nga, yung madre na nga, nakapormal na, nababastos pa. So, sobrang evil na nga ng mundo. Bakit pa yung mga Bata, hayop, puno ng saging. Wala kami. Na what more ka pa? Ang tawag dyan sa fallacies ng pare, fallacies or fallacies. Oo, fallacies. Ang tawag dyan pare, red herring Yung pinipilit magbato ng mga iba't ibang, paano yung ganito, paano yung ganyan. Red herring tawag dun sa ganun pre. Para lang magkapuntos, tapos ma-divert na masabing malamangan kanya sa debate. Parang yung yun din, parang si rin, yung sabi niya,
Yung about nga daw sa abortion, di ba? Kung nangingialam ka sa babae, di payag ka, putol ethics mo. Parang ganun yun, di ba? Ano yung sabi mo? A red herring. Red herring, parang ganun, yun no? Isang parte yun ng mga idealist palagi, weapon nila lagi pag nakikipag-debate. Na pumupuntos siya sa mga ka-debate nila na hindi marunong sumagot pabalik. At sa mga tangang nakikinig na parang, nga, may puntos yun. Pero pag hinimay mo, it doesn't make any sense at wala talagang connect. Wala. Kagaya nung isa sinabi niya sa abortion, na, sige, payag kayo, basta pag pina-abort, pag tinuloy yung mga bata na hindi afford ng magulang, aampunin nyo ba lahat? Di ba, red herring, di ba? It doesn't make any sense, di ba? Layo eh. So, pwede mo siya sagutin ng, sige, basta ba pag pina-abort nyo yung mga bata, na-aprobahan yan, sa bahay ninyo lahat ilalagay. Di ba? Mag-ulo lang, no? Red herring yung sagot din doon. Parang, pwede mo siyang i-reduction, di ba? Pag ganun. Pero, it doesn't make any sense parehas eh. Nung unang nakita ko siya, pre, hindi ko alam kung 2021, 2022. Nung una, talagang nagbitaw siya, nagbitaw rin ako, kasi nga mali yung idea niya. Move on, yun usapang pananamit. Move on, proceed ako sa ibang bagay. Habang tumatagal, parang taon-taon, lagi niyang natatouch yung topic na yan. Ngayon, 2025, ang tingin ko sa kanya, putang ina, nilalaro niya na lang yung feelings ng mga babae. Content creator siya, hustler siya. Ganun ko na lang siya tinignan eh. Kasi bakit pabalik-balik ka dyan sa usapang pananamit? Actually. Kasi sasabihin niya, kasi hindi nasusolve eh. Tanga, hanggang mamatay ka dito sa mundo to, hindi mo masusolve yan, maniwala ka. Maniwala ka. Doon lang eh. Kasi mapabait mo tong isang wave na itong Gen Z, halimbawa, may panibagong generation na naman na panibago may evil doon na kailangan mo na naman i-purify. Hindi mo mapipurify lahat ng tao. Kaya nga si Jesus nadali dahil dyan eh. Dahil nga maraming makasalanan na tao eh. Even siya nga, hindi niya nga na-purify mga tao. Ikaw pa, tao ka lang. Si God nga, ang gusto niya i-reset na lang eh. Pero kumbaga hindi eh. Mahal ko kayo eh. Sige, wag na nga. Tinubos ni Jesus Christ yung kasalanan natin. Kasalanan talaga tayo. Saka free will yan. Isipin mo yung 400, nakita ko yun eh. Yung tinitignan ko siya kasi mainit siya ngayon sa TikTok eh. Parang 400k ba yung followers niya? Hindi ko alam, 300 data. Kung 400k followers na yun, makinig sa'yo, wala pa rin mangyayari. Ilang billion tao sa mundo? 100 million sa Pilipinas. Wala pa rin mangyayari. Yung mga naka-follow sa'yo, yung mga nanonood sa'yo, hindi sila yung mga manyak, hindi sila yung mga predator na na-encounter ng mga babae. Hindi, malabo. Kaya kahit anong ganun mo dyan, kahit anong ngaw-ngaw mo dyan, wala, sumisingaw lang sa hangin. Binibigyan mo lang ng content si Pinoy Extreme at iba pang mga... Nakakapagtaka sa kanya, alam niya naman palang puro babae yung followers. Ba't di ka magbigay ng tip sa babae na mas makakatulong sa kanya? Ang kausap mo, mga lalaking manyak, hindi nga maikinig sa yun. Hindi, ganito gawin mo, bigyan kita ng tip, pare. Mare. Pagbibigay ka ng tip, magbra ka tsaka mag-TikTok shorts ka. Yun. Sige, go. Mag-thirst trap ka, pare, ganito. Tapos sabihin mo, kayong mga manyak, tigilan nyo na ba? Yung maikinig sa kanya, pare. Meron. Yun. Nabinigyan na kita ng tip. Oo nga, no? Kung hindi talaga nagmamatter yung pananamit, habang nagbibigay ka ng tag list mo na thought, pagmukay mong ulul yung sarili mo. Lalaking tao ka, magbra ka, nakatibak ka. Tingnan natin kung may re-respeto sa'yo. Diba? Saka yun nga, para ma-attract nga yung mga gusto niyang mabago. Kasi tayo, wala naman tayong problema eh. Yun, mag-thirst trap ka habang nagtitip ka. Yun, mag-thirst trap ka, pare. For sure ako, may mababago ka talaga. But hanggat, ayun na lang gawin mo, pare. No? So, sa mga dyan, nanonood sa atin, kung meron kayong mga kapatid na babae, asawa, girlfriend, chicks, make sure, pare, na hindi kayo naapektuhan ng mga ganong klase ng advices. Trabaho mo bilang lalaki na protektahan yung mga babae ninyo sa buhay. So, lagi ninyo tatandaan na merong kasamaan sa mundo, hindi yan maaalis. Okay? Kahit anong religion na nga ang dumating, hindi pa rin nawala yan. So, ikaw lalaki ka, ikaw yung logical, alagaan mo yung mga babae mo, pare. Ang pinoportray nila, pre, yung kunyaring ganyan, diplomasya, education, Rizal eh. Si Jose Rizal. Daming chicks nun. Diba? Oo, di ba? Mas wala, alam mo, kaya nga ayoko magtropa ng mga ganyan, di pasok sa frequency ko eh. Kasi yung mga ganyan susupot-supot na nagpa-pamper ng women madalas, pare, mga delikado maging tropa eh. Sneaky ang mga putang ina. Nanlalaglag yan, Brad. Totoo, snitch, nanlalaglag, tangina susulutan ka ng shota niyan. Try and tested yan, pre. Ang dami ko nakitang ganyan dati na mga klase ng lalaki. Sneaky yan.
Yung mga lambuti na ganyan na ayaw mag-ehersisyo na Kasi hindi lang kayang pamper ng women. Takot sila sa sa negative comments ng women. Kailangan nilang kampihan, pare. Sneaky yan. Maniwala kayo, pag tumropa kayo ng ganyan, klaseng mga lambutin na mindset, tangina, ahasing kayo niyan, pre. Sa negosyo, sa babae, ahasing ka niyan. Yeah. Sabi ko sa'yo. Malabo naman siguro tayong magkaroon ng ganyan dito kasi syempre Di talaga. nandito ka sa Anti-Support Social Club, no? So kung gusto mo ng pangalawang tuloy sa buhay, pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating Magkakadebate videos. sila tungkol dun sa pananamit. Oo, Sila level na extreme. Sabi. Putang ina, no, weird. Maganda yun. Ngayon, sa Sabado na yun. Nirecord bakit, namin to no? Thursday, pare. So, Nirecord namin to Thursday, so mauuna yun, yung debate nila. oo na. Kasi matagal ako Hindi, mahaba yung pili. Madami kasi kaming imbak, consistent kami, disiplinado kaming lalaki. So, pare, no? Liba kami down below, pare. Ano masasabi Anong niyo sa issue punto na to, bro? ng debate? Ano sa tingin niyo, pre? Anong punto? Nakita ko din rap name kayo eh. Pagsasabayin daw niya kayo, si Pinoy Extreme, si Soy Sa Hindi si siya yung Josh nagda-dap On Point. trim. Mga tao tao. lang, mga nagtatag sa amin. Nagriyan lang niya. Nagriyan lang. Sabi niya, nakita ko, pagsabay-sabay na yan, para minsana na lang. Sus. Bakit magde-debate, no? Kaya boxing na lang Kaya sila sabi ni ko nga, Josh. boxing na nga lang. Kasi ba't ka ba namin i-convince? Putang ina, wala kaming pakialam sa'yo. Kaya ka lang naman namin sinasagot kasi para sa ibang tao. Papakalat siya ng kabubuhan. Ano? Hindi na para ko i-convince pa kung ano yung pinapaniwala mo. Mag-boxing na lang kayo ni Josh. Sabi niya, ganyan talaga ang sasabihin ng mga barbarong walang utak. Suntukan na lang. Hindi mo kasi kaya eh. Hindi mo kasi kaya, bro. Hindi mo kayang hindi mo kayang patunayan kasi yung sinasabi mo. Tsaka pare. nakasalubong na kita sa SM Pampanga eh. Uy, gago ka! Nakasalubong siya sa SM Pampanga. Gago. Tumaligod siya. Kulang na lang ipasok niya yung sarili niya dun sa bilihan ng cotton candy. May karga siyang pamangkin. Gago Tapos ka. yung EA niya, yun ang tumiger look sa akin. Ganun, no? Tingnan mo, parang ang maskulado dyan yung EA niya, pre. Totoo. Siya yung feminine dyan. Mukha naman eh. Ang Anti-Support Social Club will be Baka right back. ni-strap on yun, pre. Strapon! Tangina, ang baboy. Yung tinitira,